Magandang hapon sa lahat. Kumusta kayo? Maghintay muna tayo ng ilang minuto bago tayo magsimula. Magandang gabi. Ako maging facilitator ngayong gabi. Maging komportable lang tayong lahat at magsisimula na tayo. Ulit, ako si Erica Morales. Ako ang facilitator ngayong gabi. Kasama ko si Ernesto Chavez, siyang Metro Highway Program. Kasama ko rin si Miguel Cano, na siyang Metro Countrywide Planning. At kasama rin natin si Kiandra, Secular Judge, at isa na siya sa Equity and Race ng Metro. Bago tayo magsimula, simula sa interpretasyon. Para makinig sa ibang salita, nandyan na ang mga impormasyon. Simula tayo kay Ibalan Franco para magsabi sa Spanish ang tungkol sa impormasyon sa Yes. Magandang gabi po. Sa Tagalog po, ako po si Conchita Tumao. Para sa Tagalog naman po, ang mga detalye sa call-in sa pagpupulong ay 646-749-3122 at sa kodigo ay ang 728-502-509. Maraming salamat po. Para sa mga miyembro po ng task force sa pagkakakilanlan, ito po ay pwede niyong gawin na pagkatapos yung ilans ang Zoom screen sa mga pagkipagpalitan ang pangalan at ilagay inyong pangalan at ilagay ang pangalan ng organisasyon dyan sa Zoom meeting. I-click nyo dyan sa participants icon sa ibaba ng box. Sa kanang bahagi ng pangalan, i-click ang rename. Maraming salamat. Pagtaas naman ng kamay, pagtaas ng kamay, i-click nyo ang raise hand sa inyong meeting control. Pagbaba naman, i-click nyo uli yung raise hand para ibaba ang inyong kamay. Ang mga komento at tanong ay pwedeng isulat sa pamamagitan ng Q&A function. Ang buto ng Q&A ay nasa control panel sa ibaba ng inyong screen. Kung kayo ay nakikinig sa ating Spanish, Mer o kaya Tagalog at meron kayong mga tanong, pwede nyong ipindot ang star at number sa para pwede kayong magsalita at sabihin, ipaalam sa interpreter.
Sunod na slide. Ulit, welcome po sa lahat. Ang ating mga agenda para sa ngayong gabi ay ang una ay ang detalyadong pa-agenda at ang pagtanghal ng mga pananaw at layunin at sa agenda ang pagtatanghal ng mga pananaw at layunin. Kasama ang overview, planning, and then magsasara tayo sa preliminary section ng goals. Ang pangalawa ay interactive discussion kung saan ay isusurvey kayo kung anong mga pangangailangan ninyo, at pangalawa ay may diskusyon na kung saan may facilitator ko ano mga vision at mga gusto ninyong tema. Pagkatapos nun, naka-update siya sa website. Ang agenda ito ay nakapasok sa next steps, at doon sa pasok na dalawang area nakasasabi ko lang. Ang committee leadership committee ay kasama sa vision and goals. Sunod na slide po. So, sa mga goals at objectives natin sa meeting na ito. Ang layunin nito ay pampresenta ng mga impormasyon sa trabahong ginagawa sa 710 Task Force at mag-gather ng mga input mula sa mga miyembro ng komunidad kung paano ang vision at goal ng 710 Investment Plan ay nagpapakita ng pangangailangan ng komunidad, ng mga priority at mga layunin nila. Ang objektibo nito ay magbigay ng update sa status ng suspended I-710 South Environmental or Impact Report, mag-review ng purpose nito. At sa ngayon, si Ernesto Chavez naman ang ating imbitahan ang magbigay sa background at history ng 710 Task Force. Salamat, Erica. At Ernesto Chavez ito, gusto ko lang magbigay sa inyo ngayong gabi ng summary sa history ng itong bagong proseso natin, yung task force. So, makakaroon tayo ng discussion ngayon sa konteksto. So iiksian natin to para makapunta tayo sa mas importanteng bagay. So, hanggang noong May 2021, ay mayroon tayong proyekto sa I-710. Ang intensyon nito ay para makuhaan ang congestion sa corridor mula sa Long Beach hanggang East Los Angeles. At ang nangyari noong spring of 2021 ay ang Metro Board sinabi na isuspindi ito. Ang rason nila ay hindi makukuha ng federal approval ang proyektong ito at hindi nila magagawa at pangalawa, maraming problema sa mga residential na propriedad. So, may isang lane kasi sa interchange na may manasasagasang ilang mga propriedad doon. So, may mga problema dito na sinabihan naman sila. So, sabi na isuspende mo na ang trabaho. At nagtrabaho kami sa Caltrans para bumalik sa mga komunidad at tingnan kung anong dapat gawin. At nagkaroon ng mga pagpaplano ulit. So, sinuspindi muna ang trabaho sa EIR. Susunod na slide, please.
So, sa mga pag-uusap natin noon, marami kaming narinig sa mga sinasabi ninyo. Naririnig namin kayo. So, naririnig namin sila ulit ngayon. Anong nasasabi natin sa Metro? Anong kailangan natin? Kasi isama natin ang mga napakitang residency, pagtakda ng layunin at paggawa ng mga desisyon. Itagawin ang kalusugan sa kapitbahayan na higit nangangailangan ito para mapagtuunan ng pansin ang problema sa polusyon. At zero emission, targeted hire, walang pagtanggal sa mga trabaho, at may basihan pagpili ng empleyado at pamunuan ng komunidad. Nagbuo tayo ng kasapian sa grupo. Ginawa ito sa polong nakalaang taon at nakita ninyo ang task force ay mga stakeholders ay kasama ang mga community serving organization, government at ang mga representative ng cities at ang mga agencies ng gobyerno at logistic transportation, labor at business. Makikita nyo lahat ng mga task force at yung mga sa presong collaborative ng mga pwede tayong magbuo ng investment plan na tumutugon sa mga kung anong naroon tayo nga para simula at ang pananaw ng at ay yung mga sunod na slide para bilang suporta sa komite ng pamumuno sa komunidad. Makikita ninyo yung mga nakahighlight dito, yung mga komite ng pamumuno sa komunidad. Ito yung mga presidente sila ang namumuno sa task force. At meron pa ditong ibang slide yung mga pangalan ng magpupulong sila ng buwan-buwan para tugunan ang mga at meron tayong grupo ng mga working groups. Meron tayong Diyos ko, sobrang bilis. At sa bawat oh my God. So, naka-schedule ito sa buong proseso at maririnig nyo kami ulit. At sa katapusan, meron tayong coordinating committee na 3 member ng task force na ito at 2 member ng CLC. At ang committee na yan ay andito kasama natin para tulungan tayo magplano para sa makikita nyo, napakalaking struktura ito. At so, kailangan natin ng tulong. Sunod na slide, please. Para sa impormasyon lang ninyo, kita nyo ito yung CLC, Community Leadership Committee. Excited kami. So, alam ko kayo rin lahat, excited kayo na magtrabaho. Ang unang titingnan natin ay ang goals, topic ng meeting na ito. Next slide, please. So, ito yung sequence or mga hakbang na ito yung mga commission. Ako naman. Okay. At ang sunod itong pag-develop ng pagbuo ng ating mga estratehiya at mga prioridad at mga proyekto at mga program
yun ay ipapakita, ipipresenta rin sa board ng Metro at siguro sa mga susunod na katapusan nitong taon ito. Sunod. Ako naman. So, ang trabaho ng task force ay nagsimula sila noong fall last year. So, nakasampanim na meeting na sila at sa mga iba't ibang trabaho, mga charter at government structure, community engagement strategy, na nakatingin sa lalo na sa zero emission truck na dating tinatawag na clean truck. Sinabi ko rin na ang CLC na may 24 residents na sasali mula sa koridor na sasali sa CLC. So, kumuha kami ng isang representante sa kada grupo at meron kami mga surveys na ginawa. Isa ay yung Coordinating Committee and Community Leadership Committee na kasali ang mga grupong ito. At then meron din tayong Vision and Goals Development na sa kasalukuyan ay ginagawa pa na sa katapusan ng linggo ito na makakatulong sa atin na maabot ng mga goals na ito. So meron din tayong mga ilang listening sessions at meron pa rin, sabi ko noon, na parating pa lang. So meron din tayong public website na metro.net at makikita ninyo ang pinaka-updated na impormasyon dito. At may mga impormasyon din doon na bibigay namin sa inyo. So, kung may mga tanong po kayo, masaya akong sagutin ito para sa inyo. So, sasagutin ko po kung may mga tanong kayo. Okay, ikaw na. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na pwede ninyo palitan ang view ninyo. Pwede nyo, dito po sa taas, merong yung gallery view. Kung gusto nyo makita sa chat, pwedeng magbigay ng mga impormasyon at makikita ninyo yung mga impormasyon. At sa mga susunod, imbitahan natin si Mr. Michael Cano para sa sunod na agenda para sa ating presentasyon. Maraming salamat sa inyong lahat. Presentag lahat ang inyong pakikisama sa atin para trabahuin ang lahat ng ating gagawin ito sa ating proyekto at mga programa ay maipresenta sa board at itong mga layunin at mga pananaw para makuha natin ang mga boses ng mga stakeholders at itong mga layunin at itong timeline kung ano mga ibig sabihin ng mga ito at para sa kabutihan ng komunidad. Simulan natin itong presentation ng slide. So, ang pahayag ng pananaw, ang lahat ng ito ay mayroong mga gusto malaman kung ano ang mga specific na mga proyekto para makarating dyan sa parteng yan. Ating task force ay pinagtatrabahuhan ang panay maiksin at merong pagkakasundo-sundo. Ang vision statement, ang ibig sabihin ng pahayag ng pananaw ay makita natin bumibihag sa mga resultang gustong makamit ng task force at ang naglalarawan din sa pinakamagandang kinabukasan ng para sa komunidad, nagagamit ng koridor. Gusto din nating ito din ang kumakatawan sa mga mithiin at hangarin ng komunidad at lahat ng mga gumagamit ng koridor para sa kanilang kabuhayan at para sa pang-araw-araw. Ito ay tutulong sa atin para mag-aproba ng panahon ng layunin sa magsisilbing pundasyon
para sa mga rekomendading estratehiyang multimodal ng proyekto at programa kasama sa I-17 sa South Corridor at ang mga investment plan na para maitanghal ng task force sa Metro Board at para matulungan tayong magamit itong mga layunin ito para maging maganda. So meron tayo ang halimbawa ay ang Metro's Vision. Ito ang ating sinasabi na babalik tayo sa inyo para masigurado na magaging tayo sa konklusyon ng naman. Anong goals? So may vision statement tayo. Meron. Kailangan din natin gumawa ng mga goals. Mga general expression ito ng ating mga value at direksyon sa komunidad. At nakatingin tayo sa mas malaking larawan. At na ito ang gagawin natin. Ito ang gusto nating mangyari sa unang taon. At para mong tinutulak mo yung barko sa dagat kung saan dapat papunta. So ito ang magigiya sa atin. Sa ating mga gawin. Ito may mga example dito. So gusto nating ishiwalay ang goals at ang objectives. Ang objective, isang paraan para ma-achieve natin ang ating mga layunin. So kagaya nito. So mobility at connectivity, nakaka-connecta tayo at nakaka-biyahe. So at gusto natin dagdagan ang multimodal mobility at i-improve ang traffic flow. So para mas madali at mas sustainability ang public health. Babaan natin ang ating pollution, babaan ang greenhouse emission at iba pang mga negative na impact nito sa atin. Sa economy naman ay magkaroon ng economic at fiscal sustainable para mas maparami ang trabaho. So sa proseso ito nagpapakita ko anong kaibahan ng goals at ng objectives. Ikaw naman. So, ilalagay natin lahat ng mga transportation plan sa California. Makita natin ito ang mga pinag-isa natin yung iba't ibang mga layunin para sa ibang plano para magkaroon tayo ng isang transportasyon para sa isang pagkataon at may tinitingnan natin lahat ng sa itong slide nito, nagkita itong carbon transportation, mga plano para sa kung anong gusto nyo i-consider sa susunod na quarter para matulungan din yung maintindihan ninyo yung kaligtasan, klima, ang pagkapatas-patas, accessibility, at yung mga yung tamang tingnan nyo yung itong sa mga slide na ito sa kapaligiran, infrastruktura, pagkakapatas, ekonomiya at kalidad ng buhay at para magsilbing giya natin para sa susunod na nakaka-apekto sa pang-araw-araw ng pamumuhay natin. Sunod na slide. Next. So, meron tayong timeline na kung saan gusto nating matapos ito. At gusto natin yung matapos sa Mayo. Para nakabase sa input ng leadership committee at mula sa task force members mismo. At so may gagawin tayong survey na pag-uusapan natin mamaya. At para gusto lang natin makuha yung pinakamagandang idea ng komunidad. So sa ngayon, nasa March 23rd tayo, nasa public meeting. So may survey na ipapalabas at magtatapos ito sa Friday. So may link na ipapabigay
at bibigay namin sa inyo. So kukuha na impormasyon, no, kuha sa survey, at pag-usapan sa task force, at gawa tayo ng isang draft. At ibibigay ito sa mga iba't ibang meeting, sa sunod na CLC meeting. At pag-isipin, huwag niyong kalimutan na may pagkakataon na kausapin ang publiko sa kada CLC meeting. Pagkakataon ito na ipasabi sa publiko. So, gusto po namin na alam ninyo. So, para masabi natin na tayo lahat na oo sa anumang, na makuha natin ang ating mga visions and goals. So, may slides naman po at available naman ito. So, tingnan nyo po ito kung pabalik. Thank you. Next slide. Planning for outcomes. Ito yung mga pagplano sa mga resultang inaasahan natin. Parang nakapokus ito sa metro. Ito ay para sa ating mga membro, para sa ating mga stakeholders, kung ano man ang resultang inaasahan natin sa ating itong pinag-usap na ito, at magkaroon tayo ng mga, kung anong mga ipinangako natin, ito ang inaasahan nating mga mangyayari para sa buong komunidad. Sa sunod na slide. Equity, kung ano mang kapatas-patas. Sorry. Ibibigay ko ito kay Kiandra. So, tuwang-tuwa kami na makakatulong siya sa atin na intindihin ito. Salamat. So, kaya nang sinabi ni Michael, so, pag itong corridor, tungkol ito sa equity, hindi lang sa proseso, kundi sa proyekto. So, kayo, anong kailangan natin gawin? Anong ibig sabihin metro? So, ang equity, hindi siya kapareho ng equality. Kasi hindi pantay-pantay ang lahat. Hindi ang pangangailangan. Ang ibig sabihin ng equity ay isang outcome, isang proseso na hindi ang focus natin ay ang outcome, para magkaroon tayo ng magandang buhay. Iba-iba ating pangangailangan, mga programa, mga serbisyo, para mas equitable, mas pantay-pantay ang access. So, kailangan ng suporta. So, mas importante din siya ang proseso kaysa sa resulta din. So, kailangan doon sa nakatira at nakaka-experience sa corridor. So, maintindihan natin ang ating pagkakaiba para mas maganda ang ating pamumuhay. At para maintindihan natin ang proseso, makagawa tayo ng mga karapat-dapat na programa para makatulong. Para sa trabaho, sa pamamahay, kahit sa hangin na hinihinga natin. At para makatulong din sa metro, gumawa kami ng EPAP. Next slide. So, ang EPET ay ito yung para sa pantay-pantay na resulta. Ang una yung pagtugon sa mga pagkakaiba, ang pag-unawa sa ugat ng kung anong dahilan ng pagkakaiba, ang pagbuo ng mga pagpapasunod ng mga investment plan. Ito ang mga elemento ng EPET. At ang apat na ito ay pag-uusapan natin sa scope ng proyektong ito. So, una, ang magkukonekta sa community para sa outcome natin ng ating proyekto. Ang layunin nito ay kumakita kung paano natin
ang proyekto makakapagbago sa kinabukasan para mag-improve din ang mga kondisyon sa komunidad. Hinahingi nito na tama ang mga proyektong gagawin natin. Ang pangalawa ay i-analyze ang mga data. Ito ay sa pagtitingin ng mga impormasyon at sa mga data para makita kung ano mga pangangailangan ng tao. Sa mga doon, sa mga nakatira, nagtatrabaho at bumabiyahe sa koridor na ito. So kailangan isali ang komunidad. Hindi lang ang pag-analyze ng data at pag-engage ng komunidad. Ang elementong ito ay maisali din yung mga hindi dating nasasali sa komunidad para maintindihan natin ang history, edukasyon, at ang experience ng mga taong nakatira, nagtatrabaho at bumabiyahe doon. So, ang mga rason sa pagkakaiba. And then, maghanap ng mga ideas kung paano tutugunan ito. So, yan ang pag-usap na gusto namin gawin sa inyo ngayon. So, itong tatlong elementong ito ay para masuportahan ng task force, gumawa ng plano para sa koridor na ito sa inyong komunidad. Next slide, please. Tulad ng pag-usapan natin at ang pagsuporta ng pagpapatupad ng IPET sa kalahatan at ang unang EW meeting ay mangyari ngayon. Anong para masuportahan ang patas-patas na kinabukasan ng komunidad at anong ating mga layunin na makatulong sa atin para ma-address ang ating mga alalahanin. Susunod. Okay, papakilala ko si Lilian. So, follow up sa mga vision natin at goals. Iniimbitahan ko na pumasok si Lilian De Losa Jerez. Siya ang nasa community relations ng Metro. Ako ngayon, ang gusto ko lang ibahagi sa inyo ay itong mga at tungkol sa ating survey. Lahat ng mga membro at mga stakeholders at anong ginawa natin ngayon ay ang naglagay tayo ng survey sa social media channel, sa Facebook, sa Twitter. Meron din tayong binahaging impormasyon sa mga blog at sa mga meron din tayong nag-email tayo sa mga distribution list sa mga survey at sa ating project website. Meron din tayong toolkit sa ating komunidad. Meron din tayong mga informasyon para sa mga links at kung anong gusto niyo para mas madali para sa inyo. Para sa inyong channel. Nagbibigay tayo ng mga flyers din at sa mga senior centers, sa mga flyers na sa mga meron tayong mga digital ads din at sa mga iba't ibang social media. Nagbigay tayo ng mga announcements sa iba't ibang paraan sa mga komunidad na ginamit sa ating committee. Sunod na slide. Ngayon, nakatanggap tayo ng mga sobra pa sa 3,000 na sagot sa survey via email mula sa ating mga stakeholders. At ang survey na ito ay ginawa mula noong February 22. So kung hindi pa nakakapag-submit, paki-submit na po. Alam ko nakikita dito na nagsimula ito sa February 22 hanggang March 25. So may 4 na tanong, 3 open-ended questions na
ang survey na ito may mabilis lang, hindi to lalagpas ng 10 minuto. So, meron tayo 368 na sumagot. Sa 368 na yon, 20 ang task force members, 348 ang membro ng publiko as of March 23, 2022. Binigay natin sa ating next door at meron tayo almost 25,000 impression. So dito, bibigay ko kay Michael. So para malaman natin anong narinig natin sa survey. Maraming salamat. So, tingnan tayo sa survey natin sa mga makikita niyo na may mga question tayo dito para sa lahat na para yung pagbuo ng ating mga pananaw at mga layunin para sa makita nyo. At ngayon, pagkilala kung ano ang ating mga layunin at mga pananaw at ano ang iyong prioridad dito sa mga parting ito. Pwede tayong tanong, tiniling natin na pumili kayo ng inyong 3 prioridad kung alin yung iniisip ninyong may potensyal na maaaring mapabuti para sa atin. Kung anong gusto nyo. Kung makita nyo itong opportunity ito na para makapagtrabaho sa komunidad at para na makakatulong sa atin na para sabihin sa board at itong mga representative natin at para sa mga legislators natin sa state at federal level. At paano itong planong ito na binubuo natin ay makatulong sa atin para sa mga layunin na maging real itong layunin natin, ito maging totoo itong layunin ito. Ngayon, tingnan natin itong question number 2 nito. Nagsasabi tayo dito na aling layunin ang gusto mong ipagpatuloy na parte ng layunin na alalahanin ang pinipili ninyo para matugunan kung ano yung ating mga concern. Next line. So sa mga sagot na natanggap namin ngayon, ito yung nakarangko siya. So kung gusto nito, kung hindi pa po, pakisagot po ang survey natin. So hindi naman ibig sabihin na hindi namin pinapansin yung iba. Ito lang yung priority ninyo, air quality. Sa corridor na ito, na sa greenhouse gases, sa mga may hika, so sa gasolina, sa COVID. Alam kong air quality ang naririnig namin sa komunidad ang pinaka-importante. So sa mobility, so importante din yan. So ito lang yung ini-expect natin, gusto natin makikita natin sa survey na nandoon ang link sa chat. At tingnan natin ito, yung survey, ang mga narinig nating mga sagot para galing sa mga tao na sumagot sa survey na ito, yung mga nakatira at mga gumagamit ng paglalakbay na ito. At mas gusto natin marinig sa mga estudyante, para sa mga nakababata, para marinig kung ano ang kanilang mga pananaw at magbibigay ng benepisyo para sa magandang kinabukasan ng kanilang pamumuhay. Gusto nating marinig dito at kung ano ang mga sagot nila sa survey ito. Ito yung mga demographics na meron kami. And then narinig natin sa mga organisasyon na kailangan pagtrabahuin para marinig ang lahat ng boses ninyo. So, 1%, wala pang 1% ang wala pang 18 anyos. So, kailangan taasan natin yon. Kung isa kayong estudyante,
Gusto namin kayong marinig. Gusto namin marinig anong sasabihin ninyo. Yun sa mga wala pang 18 or sa mga 18 to 24 years old. Alam namin na mas marami ang sumasagot nito na kalalakihan. So, sa mga kababaihan sa koridor, gusto namin siguraduhin na marinig ang mga boses ninyo. And then sa ethnicity naman, sa mga lahi, ang mga Latino at Hispanic, hindi na. Gusto natin malaman kung anong mga kondisyon. Gusto naming tulong ninyo at na mga bigyan kayo ng oportunidad. So, kung sa mga kailangan ng interpreter para magsabi ng inyong mga opinion. So, pakitingin po sa link sa survey. So, wala pa po sa minuto ito. Mag-comment, i-share ninyo sa iba dahil gusto namin makaabot to sa mas maraming tao. So, sa vision, sa draft, sa goal, gusto namin marinig kayo. Salamat po. So, balik kay Erica. Maraming salamat, Michael. Kaya, ngayon, sa susunod na parte ng ating agenda, magkakaroon tayo ng interactive na talakayan. Pupunta tayo sa susunod na slide. Magkakaroon tayo dito ng Zoom poll. At gusto ko lang i-share sa inyo na kung nagawa na niyo ang survey, dito sa exercise na ito, ating tanong ay, sa poll, anong iniisip ninyo? Anong parte mag-align ang inyong prioridad may potensyal na mapabuti? Piliin ang inyong 3 pinaka-prioridad. So, may lalabas na box sa inyo at na may nakalagay na mga tanong at pumili kayo ng 3 parte ng inyong alalahanin. Kung meron kayong tanong, may nahirapan kayong sumali, pwede niyong itaas sa inyong kamay para kayo ay matulungan. At meron tayong 64 na participante. Kung bawat isa ay makakasali, ay appreciate natin itong lahat. At yung pag-uusap na para sa lahat ng dumalo ngayong gabi. Okay. Nakikita ko may komento si Nikki na para sa poll ito. So, ang environment ba ay separate sa air quality gaya ng impact nito sa soil at sa tubig. So, wala naman talagang option dito. So, sana nasagot ko yun. At hinihingi ko rin sa inyo na ang tech team magsasabi kung isasara na nila itong poll na ito. Hindi ko masabi kung ilan ang sumasali sa inyo. Ngayon, 29 sa 36 na kasali. Salamat, Nancy. So, ngayon. So, may poll na lumalabas sa screen ninyo. So, na-fill upan ko rin siya. Madali lang naman. So, alin ang pinaka gusto ninyong area na pagtuunan ng pansin. So, bigyan ko yun ng 1 pang minuto para masigurado na lahat ng nandito ay makakaboto. Sir Golden, salamat po pagsali. Pwede niyo po ba sabihin anong komunidad kayo?
Long Beach. Okay. So, papakita ko ulit para sisigurado na pareho tayo nakikita. Hindi ko rin, papadala ko sa chat sana pero hindi ko rin magawa. Nakikita niyo po ba ang poll or ang survey na ito? Okay. Okay, salamat po. So, 80% na ang sumagot. Pwede na natin isara ito. Salamat. So, sa tingin ko ngayon, makikita na natin ang resulta at mga sagot ninyo. So, equality pa rin ang nangunguna. Pangalawa, ang travel option. Ang kalusugan ng komunidad, ang pangatlo. At pagkatapos noon, safety ng lahat ng gumagamit ng transportasyong ito, mga trabaho at economic opportunities, environment, housing at iba. So bago tayo mag-uusap kung nagpapakita ba ito ng mga areas of concern ninyo, i-click nyo po ang other. At pwede nyo po itong gawin sa pamamagitan ng pagtaas ng inyong kamay sa chat or sa chat para lang masiguro na lahat tayo ay naririnig. So kung ano pa po areas of concern na gusto ninyo. So sa pagtaas po ng inyong kamay or sa pagsulat sa chat, Sofia Quinones, kung pwede po sabihin ng komunidad kayo. Meron pa po. Ano po yung pong nagsulat ng other? Transparency po, una. Na related sa budget. Transparency, budget at equity. Okay. Salamat po. Salamat sa pag-share ninyo. And then, sasara natin. Pangalawa, equality, travel options at community health. So, alam natin na at least sa mga representative, ito yung mga areas of concern ninyo. So, anong mga layunin natin? Paano natin masasagot ng mga problemang ito? Salamat. So hindi naman ito, nagpapakita lang po, nagkagagawa lang natin. Pero ito yung mga lumabas sa survey na areas of concern ninyo. So ito yung mga goals na narinig natin. So, tigilan nyo lang ako pag masyado ako mabilis. Salamat. Conchita, ikaw. Gusto ko kayo marinig dahil kabuboto nyo lang. Okay. Ang ating layunin ngayon ay para sa unang tatlong layunin na gusto nating sabihin ito na gusto ko para sa sarili ko kung ano yung mga layunin para magkuha na itong ito para sa investment plan. Gusto nga anong direksyon ang gusto niya makita itong mga areas ng concern na ito na para matugunan. So, sa una, sa kalidad ng hangin, ang mga layunin na ipinakita ay ang malinis na hangin, bawasan ang diesel
at ang gas emission. Ito yung mga, kung meron pa kayong ibang mga layunin na gusto pa ninyong mga suggestion, inibitahan namin kayong itaas ang inyong kamay para malagay ito sa mga pagtatalakayan. Kung meron kayong mga layunin na gusto nyo nakikita dito, pakitaas ang inyong kamay para matulungan namin kayo na matugunan ang inyong mga alalahanin. Mr. Colin, pwede mo pong ibahagi ang inyong layunin sa kalidad ng hangin? Gusto natin yung EPA standard at yung maabot ang EPA standard. Maraming salamat. May nakita tayo sa chat na tungkol sa Achieve California yung requirements sa corridor. Magandang gabi. Pwede po ninyong sabihin kung anong inirepresent niyo ang komunidad? Mr. Tom Williams. Meron pa din po bang ibang mga layunin dyan na gusto ninyong isabihin tungkol sa kalidad ng hangin? Kung may maiisip pa po kayo at inimbitan po namin kayo, pwede pupuntahan po natin lahat ng mga areas ng concern natin. Ngayon, may nakita tayong kamay. Nakita ko yung komento niyo sa chat. Ayan. Maraming salamat. Kami po yung project team ang nagbibigay ng layunin dyan. Kung meron po akong suggestion, kami ang naglalagay noon sa ilalagay po natin sa mirror board yun. Nakita ko yung komento ninyo, okay. Malinis na hangin. Tulad ng unang nakalagay doon. Okay, ako naman. Patuloy tayo sa mobility. Ay mas increase ang mobility para sa mga komunidad at sa mga gumagamit para mas efficient ang traffic ng tao at i-improve ang mobility at bawasan ang traffic lalo na sa freeway at bigyan ng mas magandang access sa health at sa komunidad. Kung meron pa kayong dagdag tungkol sa mobility, pwede po kayong magtaas ng kamay o magsulat sa chat para dito, gusto natin masiguro na naririnig namin kayo. Dahil sa ngayong Friday, ang katapusan ng survey. At pwede kayo magtaas ng kamay or magsulat sa chat. So, ngayon, pinag-uusapan natin ay ang mobilidad. So, mula sa chat, mula kay Dr. Tom Williams, na maglagay ng bus lane, SR1 to SR60, at lahat ng container nasa rail. Payagan din ang 3-axle box. Salamat, Mr. Williams. Meron pa pong iba. Fabiola, bigyan ng access sa mas magandang kalidad na multimodal mobility options. Salamat, nakikita ko pa yung mga komentaryo ninyo sa chat.
May isa na pwedeng maglakad at magbike. May area na para sa maglalakad at sa magbabike. At makikita natin yan. Lalagay natin sa ating mirror board. Salamat. So, pwede, sa ulit po, pwede kayo magtaas ng kamay o magsulat sa chat. Kung para sa mobilidad, anong mga gusto ninyong layunin na magawa natin? At kung anong mga gusto ninyong makita. Salamat. May nakikita ako nag-chat-chat. So, lalagay ko siya sa mirror board. Na bawasan or mawala ang mga parte ng mga gulong sa freeway. At ikonekta ang Compton Creek sa LA River Path. So, wala nang ibang nagbibigay ng komentaryo. So, patuloy tayo sa pangatlo na hindi may ibig sabihin ito na hindi tayo bumalik doon. At so, maghihintay lang tayo sa mga iba na magsulat. So, ngayon, komunidad naman natin pag-uusapan. Area ng ating concern at ang nakita natin ngayon ay mga concern ay sa komunidad ay ang malusog na komunidad, maayos na pampublikong at civic engagement at ang pagkakakonekta ng komunidad. Kung meron kayong pakitaas ng inyong kamay, kung meron kayong gustong sabihin para makadiretso tayo sa sunod sa itong area ng concern na ito. Makita natin yung comment na itaas ang middle rail at ang mga ilaw sa kabilang traffic para na hindi ito nagkakasilaw sa inyong mukha. Nakita natin yung lahat ng mga chats na at may magandang maraming salamat sa pag-share niyan. Ginoong Taragolden, inimbitan po namin kayo na magbahagi ng inyong, kung anong komunidad kayo, magtanggalin ang lahat ng mga negatibong mga pangkalusugang, mga negatibong epekto sa kalusugan sa buong komunidad. Ulit, kung meron pa kayong iniisip o sa community o sa mobility, paalam po ninyo. Sa ngayong gabi at gusto nating makita kung ano pa po ang inyong mga nasa isip ninyo. Tingnan natin. Meron tayong ibang mga, so galing kay Manuel Arellano, dagdagan ang Greenbelt area na drought resistant plants ay para may access ang publiko. Magbumuo ng ligtas na seksyon para sa mga babae and sa base sa Mexico City Metro Women's Sections. Ulit, para nakikinig tayo at kung ano pang gusto niyo at yung mga ibabahagi itong mga impormasyon na ito para sa inyo pagkatapos ng meeting na ito at ibabahagi pa rin ito sa inyo kung mayroon pa ko yung ibibigay pa rin po sa inyo ito bago matapos ang gabing ito. Pero kung kaya po ninyo, pwede po tayong sumunod sa susunod at pakinggan natin ang iba. Sa safety, so ang narinig natin
ay magbigay ng mga safe na alternatibo para sa pagdadrive, mga safe na travel options para sa mga taong nakatira sa may koridor, at bigyan ng safe na linya para sa pedestrian at sa mga nagbibisikleta. Kung gusto po namin kayong marinig, so itaas po ang kamay or magsulat po sa chat. So itong comment to si Amber Rivera na accessible sa ADA or sa mga disabled para yung mga naka-wheelchair makadaan. Salamat sa komento na yan. I-enforce ang mga speed limit at spacing ng mga sasakyan at gumamit din ng camera. So, gumawa ng mga poles sa tabi ng mga bus station o mga poste para or maglagay ng mga safety zone sa tabi ng mga bus station. At magbigay din ng emergency assistance gaya na pang telepono. So, meron pa po kayong mga layunin tungkol sa kaligtasan. Isulat lang po. Salvador Gutierrez, ayusin ang kaligtasan ng mga pedestrian, ng mga naglalakad. Gaya ng para sa kaligtasan ng mga naglalakad at nagbibisikleta. Lalo na doon sa malapit sa mga transit stop. Salamat po sa komento ninyo. So, maging ligtas sa mga nakakasirang kemikal at basura, mag-coordinate ng staff sa mga eskwelahan at komunidad at sa mga pulis sa umaga at sa gabi. Ang mga taong walang bahay, bigyan ng ligtas na tirahan o matirhan. Gamitin ang mga bus para mag-record ng mga traffic violation ng mga sasakyan sa palibot nila o bigyan sila ng mga kamera. Magtanim ng mga puno para malinis ang ating hangin. So, pwede rin yung bumalik sa air quality natin. Maribela, anong organisasyon ka? Salamat. Ako si Amber. Ako ang para sa environment. Hindi ko alam kung saan ito dapat, pero so, bigyan ng mga shade sa bus stop or nasilungan. Dahil minsan, mainit na mainit. So, at least bigyan man lang ng silong or ng masisilungan. So, na hindi lang sa mga papasok lang mga buildings. Ito yung mga may edad, yung mga disabled, lalo na yung mga taong may mga sakit or ang mga estudyante na nasa bigla niya ng parang canopy, parang silong. Thank you. Lalo na dito sa California na napakainit or mga awnings man lang. Sofia Quiñones, kung pwede ka pang magdagdag, kung anong community ang pinirepresenta mo?
paki-unmute sa Piaqueñones. Kung makita mo yung komento ko sa chat, palagay ko gusto dapat mag-reflect ka sa hindi sila nagsumunod sa kahit ngayon hindi nila tinupad kung ano ang kanilang IR at yung kung anong mga proyektong sana maintindihan niyo kung ano yung mga hinaing namin at nasa Peligro tayo. yung survey na hindi pag-usapan natin sa basing hindi sa ay yung pinaka nakakatakot na survey. Ngayon, meron tayong corridor sa First Street. Ang metro hindi naglagay kahit anong warning sign. Meron tayong mga anak. Meron tayong yung mga motorbikes ay nilagay sa ilalim ng subway. Nasa peligro tayo dahil doon. Nasa peligro tayo lahat. At magtatayo pa tayo ng bahay sa ibabaw nito. So sa ilalim may mga turbine. Kailangan makalabas ang mga gas. Pag kinukuha ng gobyerno ang ating mga propriedad, so gaya ng 7 Chavez Ravine, at kung hindi nila gagamitan ang propriedad na ito na sa tama, so ako bilang may-ari ng propriedad, may rason ako na tumanggi dahil hindi ninyo ginagawa ang dapat sabi ninyong inyong gagawin. Binayaran namin ito ng dugo, pawis. So, yung karapatan na yan ay dininay ng Metro. Humihingi kami ng audit dahil nilakaw nila ang aming propriedad at ang mall. At hindi kayo naging transparent sa mga bagay na yan. So, nung ninakaw ng Metro ang aming mga propriedad, kung ang opisyal ay inaabuso kami, and then nagboboto sila sa mga proyekto na binigay nila ang mga proyektong ito sa mga taong nagbigay sa kanila ng mga donasyon. Napaka-corrupt. Binibigay sa mga non-profit na saan sila nagsisilbi, sa mga taong nagbigay sa kanila ng donasyon sa eleksyon. At inaabuso pa rin ang mga karapatan at na yung mga namatay. So, ginagawa pa rin nila ito dahil sa pagnanakaw nila. So, hinihingi ko sa inyo na maging pasensyoso sa amin. Sa inyong CEO. Ibigay sa inyong CEO ang mga problema namin ito. So, sana may isang miyembro na magpoprotekta sa amin. Maglalagay ba kayo ng membrane? Maglalagay ba kayo ng gas meter? Maglalagay ba kayo ng vent? Wala yan sa plano ngayon. So, sa tingin ko dapat maglagay kayo ng mga vents doon. Dahil hindi nyo kami sinasali. So, hindi kami sinali na maging syudad ito. So, ang county nag-discriminate sa aming komunidad, sa mga Meksikano, may kaso ito. So, may maraming diskriminasyon na nangyayari na doon sa mga nagnakaw sa amin ng pera. So, lahat ng mga negosyo, na lahat ng mga may negosyo sa East Los Angeles, na naharm ang ibang mga negosyo, ni isang barya, hindi sila binigyan. Dahil nawala ang mga negosyo nila, walang gustong magpatuloy at i-approve ang mga project, and then tinatrabaho pa rin nila.
paano kayo mag-uusap ng environmental issues na hindi naman nila tagap yung mga gagawa kayo ng mga roundabouts na may impact sa environment natin na napakamahal, na sinasayang ang ating tax dollars. Gumagawa sila ng isa sa pinakamalaking roundabouts na masisira din ang isa sa ating mga monumento dito. At anti-Mexican, kalaban, ayaw din nila ng mga Meksikano, so nakikita naman ito isang hate crime. I know na gusto nyo akong manahimik at pagpasensyahan nyo kami dahil traumatic ito sa amin kahit nakapag-usap ako sa iyo. Walang problema, salamat. Naririnig namin kayo at itong planong ito, investment plan ito ay naiba dun sa nauna at yung at yung iba pang corridor avenues ay ginagawa naming naiiba itong planong ito. Nakita namin sa chat na may mga taong naglalagay ng mga nagsusulat. Maraming salamat sa pagpapatuloy nitong poll na ito. Gusto lang natin makasundin natin yung agenda at respeto natin yung ibang tao na nandito. At maraming salamat sa pagbahagi ng iyong at ulit naririnig ka namin. Pero magpapatuloy tayo ngayon sa meron pa tayong nakikita sa iba pang mga tao naglalagay sa chat at yung kanilang mga comment din. Kaya tingnan natin si Fabiola sa kaligtasan. Nakita natin ito sa Mirror World. Maraming salamat para sa mga taong nasa likod ng at nakalagay yung mga komento dito. Tingnan natin, 6:45 na ngayon. Gusto lang natin makasiguro na sumusunod tayo sa ating agenda. Meron pa ba tayong oras sa susunod pang area concern? Gusto natin sabihin niya, ang susunod nating area concern ay para bumalik tayo sa parang slide. Ang susunod, ito yung ekonomiya, ito yung isa sa mga area ng concern na sa ekonomiya, ito yung mga layunin ay magdagdag ng mga trabaho at magbabaan ang mga epektong pang-ekonomiya sa mga nakapalibot na komunidad at magbuo ng iba pang mga lokal na trabaho, dagdagan ang mga oportunidad na pang-edukasyon at mag-empleo ng mga taong lokal. Ulit, gusto kong ipaalalahanan aking sarili. Ang goal ay, ang layunin ay ang pagpahayag ng ating mga values at ating mga direksyon. Nakikita natin si Fabiola uli para makasigurado tayo na nakapokus tayo ngayon sa ekonomiya. Ulit. Nakita natin ang comment ni Dr. Tom Williams. Hindi natin sigurado kung para sa ekonomiya yun. Paalalang po, ito yung mga pula ito ay magsisilbing
pundasyon lang para sa ating mga layunin. Maraming salamat para sa mga komentong yon. Pondo para sa mga negatibong epekto na nakakaapekto sa mga nangyayaring aksidente. Yan tayo. Kung tanong, gusto ko ng transparency, gusto kong sagutin niyo ito sa mga metong ito ay magtatangkap ba ito ng pundo. Ngayon, gusto nating maging parte ng mga prosesong ito at mga guidelines ay na-set up na. Paano magkakaroon ng equity o pagkakapantay-pantay kung hindi kami makaka-qualify yan? Diyan, yan sa mga dapat ninyong isipin at maraming salamat. Kung magkaglalagay po tayo ng comment sa empowerment zones. Nakita natin si magbigay ng pondo, magdagdag ng pondo sa mga kapitbahayan sa Rota. Maraming salamat, Salvador. Isa pang tanong. So, bakit gusto natin ang audit at ang LACT ho na importante? So, mga pera mula sa LA East, gusto kong siguraduhin na hindi na bibitin ang komunidad na para sa Pasadena kung magbabayad ba sa Monterey Park at na ang Monterey Pass, we have Alhambra. At kung magbabayad ang Pasadena sa mga syudad na ito, so matanggap ng mga pondo, so, gusto natin siguraduhin na hindi tayo nalulugi at gusto ko lang siguraduhin na sa mga negosyo ito na dumaraan sa ating neighborhood, pag sinasabi ko tungkol sa audit at mga earmarks, mga pondo, mga budget, ang lahat ng pondo na para sa west side pupunta sa na naka-budget para sa west, papunta sa west, na naka-budget sa east, papunta sa east. At may impact pa rin, apektahan pa rin kami ng 710. So namin yung mga gerryman. Kaya ako nagtatanong kasi madalas yung pera hindi dumarating sa amin. Meron. At may mga komentaryo ding iba. So, i-improve ang economy dahil sa pagsali ng komunidad. So, Jay Yanes, salamat pagtaas ng inyong kamay. Ano pong organisasyon kayo o komunidad? Magandang gabi. Nandiyan ako sa Commerce area. Ang isa sa mga polls na mag-focus tayo sa ekonomiya sa pamagitan ng community engagement. Ang isa doon ay ang sa Miami Underground. Proyekto ng Miami Underground. Palagay ko yun ang mas kailangang iba pang research. At ito ay binuo nung nag-iho silang events sa mga yung mga event na ito ay may mga oportunidad para sa mga negosyo doon sa komunidad na ito ay tanggap silang mga events at yan isa sang paraan para sa economic development sa komunidad ay yan importanteng proyekto yon na pwedeng pag-aralan at dito sa ating lugar. Maraming salamat.
Mga Jones, nakita ko ng dagdag ng pondo para sa para sa komunidad ng Compton College, CCUD at ang City ng Crompton. Gusto ko yung ideya na yung mga ideya dito na nag-reach out tayo sa mga kabataan para maraming salamat. Okay. Lahat ng itong slides na ito ay available at may summary na ibibigay para sa mga boards na ito at sa meeting na ito. Available ito sa project website. At sinasabi ko yan dahil sa tingin tayo sa oras na pag-usapan natin lahat. Okay. So, makakatulong sa akin. Pwede niyo akong tulungan. Ang sunod na slide ay gusto ko na pwede mo sabihin ano to? Gusto ko lang masiguro. Okay. Ang sunod. Okay. Closing, next steps. So, gusto ko lang yung mga susunod pang komento. Maraming salamat, Nancy, sa pagtulong mo sa akin. Gusto ko lang makasiguro na magpatuloy tayo na ituloy ang mga komento sa chat. Ano ang kailangan gawin kung sa mga scholarship na yon at ang mga pagbuo ng mga oportunidad para sa mga undocumented na tao. Maraming salamat, Esmeralda, para dyan. So, balik tayo sa mga impormasyon dito bago tayo magpunta sa ating mga closing comments. So, ginawa natin yung survey at gusto ko lang kayong paalalahanan na andun pa din yung survey. Magsasara ito ngayong Biyernes, March 25. So, kung ilagay nyo sa chat para hindi na tayo magpaulit-ulit at tatagal pa sa komento. So, gusto namin sabihan kayo kung mayroon kayong kilala na hindi pa natapos ito, pakisabi po na gawin na, lalo na doon sa mga nakatira, malapit sa koridor, nagtatrabaho sa may koridor, bumabiyahe. So, iniimbitahan ko po kayo na sumali sa survey kung may mga tanong pa kayo. So, hindi ito aabot ng 10 minuto sa paggawa ng survey. So, inihingi ko po sa inyo lahat ng komunidad sa may koridor na makuha ang inyong pulso. Lahat kayo may anumang connection sa koridor. So, nakita ko po na ang link nilagay na sa chat. Huwag po kayo mahiyang ipasa ito sa iba. So, ang susunod na meeting, ang CLC o Community Leadership Committee ay magkikita ulit sa susunod na Webes, March 31, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. And then ang working group, ang equity, magkikita sa Martes, April 5, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Ang zero emission track, magpapatuloy ang mga meeting nila kada Martes, April 19, alauna hanggang alas 2:30 ng hapon. At Martes, May 17, alauna hanggang alas 2:30 ng hapon. Ang task force, magmi-meeting number 7, sa Lunes, April 11, alas 5 hanggang alas 7:30 ng gabi. At ang task force meeting number 8, Lunes, May 9, alas 5 hanggang alas 7:30 ng gabi. Bago po tayo magsara, ay gusto po nating imbatahan si Mr. Michael Cano na bumalik para sa magbigay ng pangtatapos na pananalita. Maraming salamat sa pagtaas ng inis, Esmeralda, sa iyong pagtaas ng tanong.
gaya lang natin na yung sa March 31st ay ang parte ako ng meeting ngayon. Tatong ay tungkol sa oras ng araw ng eskwela yon at anumang preparation natin para ma-avoid natin ang mga holidays. Maraming salamat. Okay. Mr. Michael Cano, maraming salamat. Nagtatrabaho tayo sa mga tinitingnan mo natin kung ano yung mga petsa, naintindihan po natin. Maraming salamat sa pagbigay ng tanong yan. Gusto po nating pasalamatan lahat na nagbigay ng kanilang oras para makasalito at ang Metro po ay hindi pa sa susunod na buwan ay gusto nating makarinig sa lahat ng mga tao na magpa-participate para sa inyong suporta dito at yung mga lahat ng mga taong konektado at yung survey ay yung paraan natin para malaman natin yung mga oportunidad na makapibigay kayo ng yung mga komento at gusto po natin makarating yun para sa pagtatapos o makumpleto ang ating mga layunin na kung ano pinag-uusapan natin tungkol sa proyektong ito. Gusto natin makita yung proyektong ito at maabot kung ano yung ating mga layunin at yung prosesong ito ay magsisimula sa pananaw at mga layunin. Maraming salamat at inyong mga sakripisyo ng inyong para sa inyong oras at sa inyong mga pamilya na sumama sa amin sa gabing ito at ating mga consultants at maraming salamat sa pagbuo nitong komperensyang ito at itong mga dokumentong ang mga kasama ng pananaw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat Erica at mag-uusap pa rin tayo sa susunod. Maraming salamat.